Ito yung sunod, mga kababayan. Ano yan, Kent? O eto, mga kababayan, sa totoo lang napahanga ako kay Sara Duterte. Ha? Mga kababayan, sa totoo lang napahanga ako kay Sara Duterte. Bakit ka naman napahanga, Kent? Anong meron? Kasi ganito po yan, mga kababayan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sa 4 na taon bilang vice presidente ni Sara, ngayon lang siya tumugma sa kanyang mga pahayag. Napapahanga ako kay Sara. For the first time in 4 years being a vice president in this country, panoorin natin at pakinggan natin, mga kababayan, kung bakit ako napapahanga kay Sara Duterte. First time kong narinig ito kay Sara, mga kababayan. Eto ha. Wait lang. Naku, napapahanga talaga ako, mga kababayan. Kent Garcia, napapahanga kay Sara. First time itong nangyari, pakinggan natin. Naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na nasa side ng providers ang dapat na maging regulasyon kung nais ipagbawal ng batas ang paggamit ng mga minor de edad ng social media. Sa ambush interview kahapon, natanong ito hinggil sa kanyang opinyon sa panukalang pag-ban sa mga minor sa paggamit ng social media. Bunsod ng magkakasunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Para kay BP Sara, mismo ang mga provider ang dapat na magbawal sa mga minor na magkaroon ng access sa social media platform. Anya, mahirap itong ipagbawal ng paisa-isa, lalo na at umaabot na sa nasa 24 hanggang 29 million ang populasyon sa Pilipinas na mga nasa basic education level. Ang pagbabaan kasi dapat nandito sa side ng provider no? So, kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Dahil hindi natin magawa na ipagbawal yung paisa-isa sa lahat ng kabataan natin. Sa ngayon ay mainit na pinag-uusapan ang panukalang i-ban ang mga menor de edad sa paggamit ng social media na hindi hinalang na impluwensyahan ang mga kabataan na gumawa ng karahasan. Sa totoo lang, mga kababayan, tama si Sara Duterte. Kaso lang, napahanga ako dun sa advice ni Sara. Tama kasi bakit? Sa totoo lang, sa Australia, nagawa na ng Australia yan. Ang mga minor wala sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Walang minor sa Australia na gumagamit ng ganyang platform kasi pinagbabawal. Alam nyo, ganito lang yan eh. Simple yan, mga kababayan. Simple. Dapat itong Facebook, TikTok, or ano pang social media platform sa Pilipinas, i-meeting sana ng gobyerno yan. Ngayon, kung ang mga mag-registered, kailangan ng ID. Parang yung gumawa ka ng SIM card. Yeah? Kung wala kang ID, hindi mo siya ma-registered. Ngayon, makikita naman yan dun sa ID kung ilang taon ka. Tapos, dapat ititrace mo kung original yung ID or di kaya peke. Diba? Kasi bakit sa Australia nagawa yan? Kung sa Pilipinas, hindi ba kayang gawin? Kayang gawin yan. Ang problema lang, sino bang gagawa nun? Tayo? Malamang yung nasa gobyerno. Ang mapait lang dito kay Sara, puro suggestion. Walang action. Tama yung sinabi niya. Ang problema lang kasi, sino bang gagawa? Alam naman kami. BP Sara, Vice President ka, gawin mo na. Alam opinion mo yan eh. Suggestion mo yan eh. Tapos iutos mo sa iba. Sa bagay, sinabi mo na nga na never na kayong makipag-cooperate sa administrasyon. So ano pang aasahan namin sa iyo? 'Di ba? Ganun lang ka-simple. Sa totoo lang, ganito yan eh. Sa ibang bansa, nagawa ng paraan yan. Simple as that.
Kung sino ang DepEd Secretary, dapat magpa-implement ng mahigpit na batas ang DepEd. Una, walang cellphone sa oras ng nasa loob ng school. Kunin lahat ng cellphone, i-surrender sa mga advisor or teachers. Pangalawa, sa mga magulang, dapat ang mga anak ninyo ay huwag niyong hayaan na may mga kausap. Kasi sa ngayon kasi mga kababayan, iba na kasi ang kabataan. Minsan kasalanan din ng DSWD yan eh. Minsan kasalanan din ng DSWD yan. Bakit? Dati kami, no mga kaidaran ko mga 90s, 80s, kapag nilatigo kami, sanga ng bayabas, sinturon, ting-ting, minsan kawayan. Minsan yung kawayan, madudurog yan sa katawan namin eh. Wala namang DSWD noon. Kaya lumalaki kami. Hindi kami pasaway. Hindi kami balasubas. Hindi kami pumapatay. Pero ngayon kasi kunting kurot lang ang sabihin agad ang anak mismo magsabi, sige saktan mo kay pa-DSWD kita. Diba? Kaya minsan kasalanan din ng DSWD yan eh. Disiplinahin ng nanay. Umuwi ka, lalatiguhin kita. Yung nanay at tatay, wala nang disiplinang magawa. Bakit? Kasi pag may bugbog, may pasa. Ang DSWD andyan to the rescue. Diba? Totoo yan, mga kababayan. Bakit yung Kastila, more than 400 years silang pananakop sa ating bansa, puro naman latigo ginagawa nila sa atin, ba't hindi naman sila na DSWD? Di ba? PMA series of 4 sila po sa'yo dyan. Bakit yung mga Kastila, 400 years na nakop sa ating bansa, puro naman tayo latigo? Yung mga lululula ko, may mga lahing Kastila. Grabe yun, isang sit-sit lang. Pag hindi ka umuwi, putangin mo, pag uwi mo, sinturon, ting-ting, hindi kaya sanga ng bayabas, hindi kaya buntot ng pagi. Sakit-sakit nun. Tingnan mo, lumaki tayo. Hindi naman tayo namamaril. Diyos ko, ako dati nag-aral ako. Yung baunan ko, garapon. Alam mo yung lagayan ng Ovaltine? Garapon. Ang bigas namin, mais. Ulam namin, tuyo. Ngayon, putang ina. Kung walang 500 baon, 300 baon, hindi magsipasok. Dati, pag pumasok ako, magbitbit pa ako ng bayabas o di kaya mangga. Papalitan ko pa ng papel. Minsan, kung wala kong lapis, ito, mangga, kapalit lapis. Minsan, ang gagawin ko pa, sige, ipadala nyo sa akin lahat ng assignment nyo, ako sasagot. Bukas 20-20 lang. Di may diskarte. Ngayon, tangina mga kababayan, di hati, di sundo, di kotse, di iPhone, 1,000 baon. Wala. Pinapaluhod pa ako sa asin, pinapahaluhod pa ako sa munggo, hinahampas pa ako ng libro. So, hindi nagkulang ang pagpalo sa akin. Nakita nyo yung vlogger na teacher, yung doktor, yung na taga Batangas, na mayroong coffee shop ngayon? Anong sabi niya? Hindi ako nagagalit sa tatay ko kahit minaltrato ako. Kasi yung pagmamaltrato niya sa akin, ito ako ngayon. Totoo yan. Naalala nyo, lahat ng mga nanonood nagsiiyakan? Yung mga graduates? Di ba? Sino yung gay na yon na binisita pa nga ni Vilma Santos, yung vlogger, na lahat ng mga trabahante niya binibigyan ng motor. Di ba? Yun na yan. Posible hindi nyo napanood yan. Kung hindi tayo ginaganito ng magulang natin noon, darating ba tayo sa ganito ngayon? Hindi. Si Kapitbalay. Si Ronnie ba yon? Si Ronnie, yung may-ari ng Kapitbalay. Anong sabi niya? Si Enzo? Kung hindi ako minaltrato at pinaglupitan ng tatay ko, hindi ako maging ganito. Sabi niya. Di ba? Bakit ngayon yung mga kabataan ngayon?
Sa ngayong henerasyon, wala akong nakitang kabataan na nakaranas ng mga naranasan ko noon. Never. Never. Yung papasok ka sa paaralan, ilang kilometro lalakarin mo. Tapos, may maggera pa yan, Capgo versus Abu Sayyaf versus Rebelde. Magliparan niya, alam niyo yung ginamit kay Ampatuan na pinambaril doon sa kanyang Land Cruiser, yung bazooka. Parang puso ng saging na zhug, gaganon. So, gugulat ako dati yung mga kawayanan, yung mga niyog nagsitumbahan kami, dapa! Putang ina, mga kababayan, naranasan ko yan. Minsan, uuwi kami, basa. Ang aming payong, dahon ng saging, minsan dahon ng badyang. Napakakatinun. Tiniis namin para makauwiang. Diba? Ngayon, mga kabataan, ako 5 years old, marunong na ako magluto, magsaing. Marunong na ako maghugas pinggan. Ngayon, putang ina, 15 years old. Ma, anong ulam? Hey God, what the heck? Kaya sa ngayon, sa mga pinanganak na mga year 2000, wala akong nakikita mga millionaire sa pinanganak ng year 2000. Naniniwala ako sa mga pinanganak ng 80s at 90s, maraming millionaires. Totoo yan. Bakit? Kasi nakikita natin ang kahirapan eh. More on taga-province, nagsisikap, pumunta ng ibang lugar, naghanap buhay, at nangarap maging mayaman. Kasi ang hirap bumalik sa kahirapan. Totoo yan. Totoo yan, mga kababayan. Ako, edad ko 15 years old, pagpunta ko ng Maynila, sabi ko, hindi ako uwi ng probinsya kung hindi ako magkaroon ng 1 million. Ayaw kong balikan yung naranasan ko noon. Never. Hindi ako babalik ng probinsya hanggat hindi ako uuwi na wala akong 1 million. O nga, nagkatotoo nga. Pag uwi ko ng probinsya, hindi lang milyon. Diba? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, mahirap maging mahirap, pero mas mahirap ang walang pangarap. Totoo yan, mga kababayan. Mahirap maging mahirap, pero mas mahirap ang walang pangarap. Yun ang katotohanan. Diba? Ganun po yun, mga kababayan. Kaya sabi ni Sarah, dapat nakaban ang mga minor sa social media. Gawin mo. Huwag mong iutos sa iba. Naisip mo yan eh. Gawin mo na para madagdagan naman. Yung kasalanan mo mabawas-bawasan. Sabi nga ng Panginoon, pwede ka naman magdasal araw-araw. Pwede ka manghingi araw-araw sa kasalanan mo. Huwag mong buuhin. Kasi pag binuo mo yan, kulang pa ang buhay mo. Unti-untiin mo. Di ba? So yun po yun, mga kababayan. O, ito yung sunod. Hay nako.